Ulit, sinabi ni Deikia na gagawin niya, pero gusto lang niyang itanong kung saan siya pumunta dahil hindi niya ito nakita na nakabalik kasama ng iba. Ipinaliwanag ni Marak na hinahabol niya ang huling Carpal at naramdaman niya ang presensya ng isang masamang espiritong mananamba habang nandoon siya. Kaya, naghanap-hanap siya ng sandali. Nabigla si Deikia nang malaman ito at tinanong kung nakipaglaban ba talaga siya sa isa, ngunit itinanggi ito ni Marak dahil wala naman siyang nahanap na importante. Doon bigla na lamang niya sinimulang panasan ang mukha nito gamit ang kanyang panyo, na agad niyang inilisan dahil madudumihan lang ito kung gagawin niya ang ganito. Ipinaliwanag ni Deikia na para sa kanya naman din ito, kaya dapat tumigil na siya sa pagtakas. Patuloy niyang pinupunasan ang mukha nito habang sumisigaw ng malakas ang ina, malamang ay pinagmumura siya ng todo. Nang matapos si Deikia, ibinigay niya ang panyo at binati ito ng magandang gabi. Pagkapasok ni Marak na pagod sa lahat ng nangyari, agad na nag-anyong ganap ang ina habang hawakan. Panyo. Sinabi niya na pupunasan din niya ang mukha nito at sinabi ni Marak na hindi na niya kailangang gawin iyon, ngunit iginiit niya ito. Kaya hinayaan na lang ni Marak na gawin niya ito. Kinabukasan, habang naglalakbay sila, napansin ni Marak ang isang kakaibang yanag sa bundok at naalala ang Sinabi ni Pearly na baka may ambush na malapit nang mangyari, ngunit doon niya nakilala kung ano ang tunog na iyon. Ngunit huli na ang lahat dahil nagsimula nang bumagsak ang avalanche papunta sa kanila. Binalaan niya ang lahat na alisin ang lahat ng bagay sa kanila at tumakbo habang maaari pa. Ngunit biglang napunta si Deikia sa harap ng avalanche. Iniisip ni Marak na kung may ipit niya ang avalanche kahit sandali lang, magkakaroon ng oras ang karamihan ng mga tao upang makalayo. Tumingin siya kay Deikia at doon niya nakuha ang ideya. Ipinaliwanag niya sa kanya na kailangan niya ng tulong nito dahil masyadong mabilis mararating ng avalanche ang mga mangangalakal. Kaya sa ganitong bilis hindi sila makakatakas. Kung tutulong siya, maliligtas nila ang lahat ng tao. Nagulat si Deikia sa kanyang mga salita at sinabi niya na kailangan gamitin niya ang kanyang mahika sa avalanche ngayon din. Nabigla si Deikia na iminungkahi niya iyon at sinabi na kahit gawin niya iyon, hindi nito lubos na mapipigilan ang avalanche. Dahil wala siyang ganoong klaseng mahika. Paliwanag ni Marak na hindi naman niya kailangan pigilan ito ng buo. Kailangan lang nilang ipit ito ng sapat upang makalabas sa daan ang lahat. Kaya, dapat tipunin niya ang lahat ng mana na kaya niya at gamitin ito sa avalanche. Sinabi ni Deikia na hindi siya makakagalaw habang nag-channel siya ng mana, at pagkatapos niyang magamit ang lahat ng ito, malamang na mahihimatay siya. Hinawakan ni Marak ang kanyang balikat at sumumpa sa kanyang pangalan na iingatan niya ito anuman ang mangyari. Nagpapangiti ito ng bahagya at may bagong kumpiyansa na lumakad pasulong upang maghanda na ipatawag ang lahat ng kanyang mahika. Nagsimula siyang magtipon ng lahat ng mana sa paligid at pagkatapos niyang matapos ay binitawan ito sa isang sinag na dumiretso sa gitna ng avalanche at nagdulot ng King pagsabog. Gayunpaman, hindi tumigil si Deikia at ginamit ang bawat bahagi ng mana na nasa kanyang katauhan. Doon nalaman na si Deikia ay katumbas ng 4 na daliri, isang bagay na lubhang mahalaga para kay Marak. Sa kalaunan, naubos ang kanyang mana at agad na hinawakan siya ni Marak habang nahuhulog, na sinasabing ito ay sapat na. Pagkatapos niyang mahimatay, ipinatawag ni Marak ang dambuhalang halimaw at hiniling dito na protektahan siya at si Deikia. Ginawa nito at ganap na pinalibutan silang dalawa habang bumabagsak ang avalanche. Sa kalaunan, pagkatapos ng lahat, ang halimaw ay hamukay palabas ng avalanche bago ito tumigas at sinundan ito ni Marak kasama si Deikia, na tila nagigising na ngayon. Dahil doon, inalis ng halimaw ang isang piraso ng bato na nakakabit sa ulo nito at umalis upang hindi makita ng sinuman. Dahan-dahan, nagising si Deikia at tinanong si Mar kung buhay nga ba sila. Sinabi ni Marak na nawala na nila ang mga taong kasama nila, kasama na ang kanilang grupo. Ngunit oo, buhay at malakas sila. Tinanong niya kung makakagalaw na siya, ngunit sinabi niya na hindi posible, marahil ay dahil sa pagkaubos ng mana na nakuha niya. Ngunit dapat niyang malaman kahit papaano na nakita niya ang lahat. Lumaki ang mga mata ni Marak, at ipinaliwanag ni Deikia na malinaw niyang nakita na ipinatawag niya ang isang napakalaki at medyo kakatwang dambuhala. Ngayon, lubhang alerto si Marak at lalo na ang ina. Nagpatuloy si Deikia sa pagsasabi na alam niyang hindi siya mananamba ng Diyosa ng preserbasyon.
Hindi katulad niya, ang mga taong karaniwang sumasamba sa Diyos ang iyon ay hindi kasing husay niya sa paggamit ng espada, at masyado rin siyang malakas kaysa sa maaari nilang pangarapin. Sinubukan ni Marak na ipaliwanag ito bilang siya ay mas sanay kaysa sa iba, ngunit itinanggi ito ni Dekia at nagpi. At tuloy sa susunod na punto. Pangalawa, tila marami siyang pakikipag-usap sa kamay na lagi niyang dala anuman ang mangyari. Sigurado siya na lubusan siyang maingat dito, ngunit sa kalaunan ay may mapapansin at iyon ay siya. Muli, sinubukan ni Marak na ipaliwanag ito sa pagsasabi na panalangin lang iyon. Sinabi ni Dekia na kahit iyon ang kaso, malinaw niyang nakita na sumigaw siya para sa isang ina at doon lumabas ang isang malaking halimaw mula sa isang berdeng portal. Sinubukan niyang sabihin na siya ay isang masamang espiritong mananamba, ngunit pinaawat at binalaan siya ni Marak. May nagsasabi na ang katahimikan ay parang ginto. Kaya ngayon, wala siyang nakita, wala. At dahil siya ay isang tapat na tao, mananahimik siya, tama. Ginambala ni Dekia ang kanyang pagdadaldo at ipinaliwanag na wala siyang pakialam kung kanino siya sumasamba. Wala talaga, siya ay mabuting tao. At kahit na medyo walang awa siya sa mga karamihan ng pagkakataon, mabuti pa rin siyang kaibigan. At bahagi ng dahilan kung bakit niya tinanggap na gawin ito ay dahil makikinig siya sa kanya kung nasa ganitong lubhang maselang kalagayan siya. Tulad ng alam niya, isang mahiko siyang ipinanganak at dahil dito ay nakatanggap siya ng maraming masamang tingin at puot sa buong buhay niya. Naiintindihan niya ang kalagayan niya kahit papaano. Kaya kahit na siya ay isang taong sumasamba sa masamang Diyos, ituturing niya siya tulad ng dati at noto. Ral na itatago ang sekreto. Nakikinig ang ina dito nang walang imek. Ngunit pagkatapos ng maikling panahon, lumabas siya at sinimulang pukpukan sa ulo si Dekia, tila dahil sa matinding galit. Natural na nabigla si Dekia dito at hiniling kay Marak na gawaan ng paraan ang nagngangalit na batang ito. Marahang hinawakan niya ang kamay ng ina at sinabihan ito na kumalma dahil taos puso ang babaeng ito. Naiintindihan niya na nag-aalala ito sa lahat ng ito, ngunit nais niyang subukang magtiwala sa kanya tulad ng pagtitiwala niya sa kanya sa buong panahong ito. Bukod pa rito, dahil si Dekia ay isang mahiko, papasumpi niya ito upang mapatahan ang kanyang pag-aalala. Tinanggap ng ina, ngunit bago umalis, ipinahiwatig niya kay Dekia na masusing mamamanmanan niya ito. Tinanong ni Dekia si Marak kung ano ang ibig sabihin yun, at sinabi niya na tila mamamanmanan niya ito. Pagkatapos yun, sinabi niya na ngayon kailangan niyang pasumpiin ito sa sinaunang wika. Tinanggap ni Dekia at sinimulan ito at madaling natapos ang spell. Sinabi ni Marak na ngayong nanumpa na siya, sasagutin niya ang anumang mga katanungan na mayroon siya. Tinanong ni Dekia kung bakit hindi niya ito tinatanong tungkol sa kanyang isinumpa. Ngunit ipinaliwanag ni Marak na naiintindihan niya ang sinaunang wika, kaya maayos ang lahat. Na-impress ng gusto si Dekia at tila nais na itanong ang kanyang unang katanungan. Matagal na niyang gustong itanong ito sa kanya. Anong klaseng babae ang gusto niya? Agad na pumunta ang ina sa harap nila at sinabi ni Marak na mas mabuting magpatuloy na sa paglakad dahil kailangan nilang hanapin ang kanilang grupo. Sinabi ni Dekia na kung maghahanap siya ng banal na relikya, nais niyang tumulong. Sa kasamaang palad, tila nakuha na ito ng mga masasamang espiritong mananamba at nasa kamay na nila ang relikya, ligtas at sound. Sinabi ng babaeng nagpalabas ng avalanche na malamang patay o namamatay na ngayon ang pari na naiwan niya sa loob, kaya dapat na lang silang bumalik dahil nakuha na nila ang kailangan nila. Doon may napansin ang isa sa kanila sa malayo, ang mga ngalakal, na lubhang galit na inatake nila ang kanyang organisasyon ng mga ngalakal, ngunit mas galit na naglakas loob silang hawakan ang kanyang mahahalagang item. Agad na binalot siya ng yelo ng babaeng yelo. Ngunit hindi ito nakatigil sa kanya kahit bahagya dahil lumiwanag ng mas malaki ang kanyang mga asol na mata, at sinira niya ang yelo habang nagbabago ang kanyang ibabang katawan sa paraang parang kabayo. Ang mga android ay mga nilalang na ang mga katawan ay ganap na gawa sa metal, at kilala sila sa lubos na pagsamba sa mga mineral at maaari pa nilang palitan ang mga bahagi ng katawan ng mga ito. Dahil dito, natural na sila ay naghahangad ng anumang uri ng mga bihirang metal at karamihan sa mga mangangalakal ay nagbebenta lamang upang matugunan ang kanilang pagkahumaling. Sa madaling salita, sila ay isang species na kapag binigyan ng sapat na oras at pera ay magiging mas malakas at mas mulak.
Bukod pa rito, kung ang core ay gumagana pa, hindi sila hihinto anuman ang mangyari. Sumugod ang mga ngalakal at nagsimulang hubugin ang kanyang kamay sa ibang bagay. Sinubukan ng babaeng yelo na harangan ang kanyang daan, ngunit gamit ang kanyang bagong braso na sibat, madali niya itong binuo. Nalubhang nagulat sa babaeng yelo. Sinabi ng isa sa iba pang masasamang espiritong mananamba na magtiis lang siya ng kaunti pa dahil malapit na niyang makuha ito. Sumigaw ang babae sa kanya, na sinasabing siya ay tuliro kung sa palagay niya ay makakapagtiis pa siya ng mas matagal. Dahil ang buong katawan ng lalaking ito ay pulos yelong bakal, tiningnan ng tahimik na lalaki ang mga ngalakal na muling sumugod at hinampas ang lupa gamit ang isa sa kanyang mga binti, na lumikha ng isang itim na sangkap sa paligid ng mga ngalakal na pumipigil sa kanyang mga galaw. Sa pagkakataong ito, ipinatawag ng babaeng yelo ang lahat ng kanyang mahika at binalot ang kanyang mga binti ng madilim na yelo. Nakuha pa rin niyang makawala ng madali, ngunit ngayon huli na ang lahat dahil sinabi ng ibang masamang espiritong mananamba sa babaeng yelo, si Kiruna, na Dam-apa, at Ipi. Natawag ang isang malaking uod, na dumura ng asido sa mga ngalakal, na tinanggal ang isang braso at nasaktan siya sa buong katawan. Hinimok niya ito na tawagin ang halimaw na iyon para dumura pa ng mas maraming asido. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na masyadong malamig para sa kanya ngayon, kaya hindi na siya babalik. Nais niyang sabihin na kailangan nilang sirain ang kanyang core, ngunit doon ay may malakas na dagandong at sigaw ang kumalabit sa kanilang pansin. Habang ang dambuhalang halimaw ni Marx ay nagmamadaling pumasok na parang nasa paligsahan sa palakasan, sinabi ng babaeng yelo sa lalaking nagpapatawag, si Luam, na muling magpatawag ng isang bagay. Ngunit ipinaliwanag niya na anuman ang ipatawag niya, hindi nila maaaring alagaan ang bagay na iyon. Walang ibang pagpipilian, sinabi niya kay Pelham, ang tahimik na lalaki, na bantayan ang kanyang likod habang sinubukan niyang harangan ito ng yelo. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakatulong, at hiniling ni Karuna na gawin na ni Pelham ang kanyang mahika, dahil mamamatay sila kung hindi niya gagawin. Sa malayo, si Marak, na bitbit pa rin si Dekia, naririnig ang lahat ng ito at tinanong siya kung makakagalaw na siya ngayon. Sinabi ni Dekia na maaari niyang subukan at tiyak na makakataas siya muli. Pinapanood nila habang nakikipaglaban ang halimaw at tinanong niya kung hindi siya tutulong dahil sama ang loob niya rito. Paliwanag ni Marak na nais niya, ngunit dahil nandyan din ang mga ngalakal, na ngayon ay talagang manic state, maayos ang lahat. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi kanais-nais para sa kanya dahil masyado siyang naiiba. Doon napansin ni Marak na may itinapon ang halimaw sa kanilang direksyon, at paglapag nito, patay na paniki ng nyebe lamang ito. Sinabi ng ina sa kanya na tingnan sa loob, at ginawa ito ni Marak habang nakatingin sa pangamba si Dekia. Tiyak, mayroong bagay sa loob, isang bagay na mahalaga, ang banal na relikya. Ipinakita ng halimaw kay Marak ang hinlalaki, at iniisip ni Marak na natural lang na ibinalik niya ang pabor. Hiniling niya sa ina na palakasin ang isang umiiral ng awtoridad, iyon ay ang katiwalian giant. Isang nakasisilaw na berdeng glow ang ganap na bumabalot sa giant, at di nagtagal, ang mga paniki ay pinapatay isa-isa ng mga berdeng sinag na patuloy na lumalabas sa halimaw ng katiwalian. Ngumiti si Marx nang may masamang tingin, at tila na-evolve na ang halimaw ng katiwalian, at mayroon na ngayon. G-set ng armor. Nagsimulang sabik na pinunit ng halimaw ng katiwalian ang mga halimaw sa paligid nito ng madali. At ang tumawag sa kanila, si Lutham, ay tumingin sa lahat ng ito na may gulat ngunit talong expression. Sinabi ni Karuna kay Pelham na bilasan na ang kanyang mahika. Ngunit bago pa man niya subukan ang anumang bagay, siya ay dinurog ng isang napakalaking espada, isang bagay na nagtulak kay Karuna sa gilid ng kabaliwan, at nagsimula siyang tumakbo palayo nang ma-activate ang kanyang mga sentido ng laban. O takas. Doon mahigpit na hinawakan ng mga ngalakal ang kanyang bukong-bukong at sinabing hindi niya ito pakakawalan anuman ang mangyari. Hiniling niya na pakawalan siya, ngunit siya ay walang humpay. May mga matang luhaan, hiniling niya na gumawa ng paraan si Luam para tumulong, ngunit masyado siyang nakapokus sa kanyang sariling kaligtasan dahil ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa hindi alam, at higit sa lahat, takot sa kanyang buhay. Bago siya makalayo ng husto, gayunpaman, pinatamaan siya ng napakalaking espada, dinurog ang kanyang kanang braso at binti, at sa kalaunan ang kanyang buong pagkatao.
Dahil sa kalagayan ng mga ngalakal, sa kalaunan ay nakawala si Karuna sa kanyang hawak, at ang kanyang isipan ay nakatakda lamang sa isang bagay, pagtakas. Ngayong patay na ang iba, may pagkakataon siyang tumakas palayo sa lugar na ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang halimaw ng katiwalian ay bumaba sa harap at agad na hinawakan siya habang sumisigaw siya. Nakiusap siya na pakawalan, ngunit ang kanyang kapalaran ay natataka na dahil naghahanda ang halimaw na basagin siya sa lupa ng buong lakas, na napansin niya, ngunit walang magawa. Binasag siya ng halimaw sa lupa, na lumikha ng isang malapot na eyepiece kung saan naroon ang kanyang katawan. Bago ma-deactivate, nakita ng mga ngalakal ang halimaw sa lahat ng kanyang armadong kadakilaan at kung paano ang kanyang mukha ay nakatago ng headpiece. Dahil doon, ang kanyang mga mata ay lumabo at lumabo hanggang sa kalaunan ang kisap na kumakatawan sa buhay ay nawala. Sa bagong at pinabuting halimaw ng katiwalian, magagamit ito ni Marak para kolektahin ang divinity mula sa mga kalapit na katawan, na nagbibigay sa kanya ng kabuoang 6,300. Ipinakita nila sa isa't isa ang hinlalaki at nagulat ang ina na ang halimaw ay maaari ng mag-ani sa halip na si Marak dahil hindi niya alam na ito ay e-evolve na ganito ang hitsura sa simula pa lang. Bumaba si Marak sa kanyang antas at sinabing naging mas matatas na siya habang mas nakakawala ang kanyang selo. Nagiging mas matalino na kaya siya. Ang komentong ito ay nagpagalit sa ina at tinanong kung sa palagay niya ay tanga siya hanggang sa puntong ito. Sinabi niya na hindi ganoon dahil iginagalang niya at pinahahalagahan siya ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. Lumapit si Deikia at tinanong kung hindi talaga ito ang kanyang nakatagong anak na babae dahil napakalambing niya rito. Lalong nagalit ang ina at nagsimulang ibaligtad si Deikia gamit ang dalawang kamay, isang senyales na hindi niya naiintindihan dahil lumaki siya sa isang sheltered na kapaligiran. Humingi rin siya ng pabor na yakapin siya dahil napakaganda niya ngayon. Agad na lumapit ang ina kay Marak dahil malinaw na ayaw niyang gawin iyon. Sinabi ni Marak kay Deikia na ito ay sapat na. Sa susunod dapat subukan niyang lumapit dito na may merienda sa kamay. Sumang-ayon si Deikia at nangakong isang araw ay kukurutin niya ang kanyang pisngi. Tinanong ni Marak ang ina kung may mga bagong salita na masasabi niya, na nagpapaisip sa ina ng sandali bago niya nalaman na kaya niya. Sabik na naghintay si Marak para makita kung ano ang sasabihin niya, at buong kumpiyansang sumigaw ang ina ng isang salita. Ako. Sa loob ng mansyon ng pamilyang Dragon, ang miyembro na humahabol kay Deikia ay muling sinampal si Hilden dahil dinala niya sa kanya ang balita tungkol sa kanila na naabuta ng isang avalanche at pagkatapos ay nawala kasama nito. Sa totoo lang, medyo hindi siya makapagsalita sa kanilang lubhang mahinang pagganap. Iniisip ni Hilden na maayos naman ang kanyang pagsasalita para sa isang dapat ay hindi makapagsalita. Ngunit gayon paman, ano ang dapat niyang gawin? Hindi naman niya ipinatawag ang avalanche na iyon mismo. Nang marinig niya ito sa umaga, nawalan siya ng maraming buhok dahil sa sobrang stress niya. Sabi ng miyembro ng pamilyang Dragon na narinig niyang naiwan si Deikia sa silangang sangay at kinumpirma ni Dalton. Nasa ilalim na ngayon ng jurisdiction ng pangunahing sangay. Napaisip siya at sinabi kay Hilton na ang pangunahing sangay ay palaging mahusay sa lahat ng bagay, at sila rin ang unang N. Akahuli kay Deikia. Tinanong ni Hilden kung pupunta ba siya sa kabisera, at sinabi ng binata na oo, na nagpapangiti kay Hilden. Sa wakas, malaya na siya mula sa prinsipe ng butiki at sa prinsesang wala siyang pakialam. Malaya na siya mula sa kanilang dalawa at masayang makakabalik na sa kanyang pamilya. Sinabihan siya ng prinsipe na tumayo at maghanda dahil kailangan niya ng gabay sa paglalakbay at wala siyang maisip na mas mahusay na tao para dito. Kaya, dapat siyang maghanda dahil bibigyan siya ng espesyal na treto. Sasakay nga lang siya sa likuran nito, kaya dapat magsuot siya ng makapal na damit. Sinubukan ni Halden na sabihin sa kanya na siya ang pinuno ng silangang sangay na ito at hindi maaaring iwan ang kanyang pwesto ng ganito, ngunit sinabi ng prinsipe na sa ngayon ay hindi pa naiulat ang kanyang mga kabiguan sa kanyang mga nakatataas. Kung sasabihin niya ito sa kanila, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ngayon ay natatakot si Halden dahil hindi niya inaasahang malalaman ng lalaking ito ang lahat ng ito. Sinabihan siya nito na isipin ito bilang isang bayad na bakasyon at maghanda. Napuno ng luha ang mga mata ni Halden nang maalala niya ang kanyang pamilya, ngunit malapit na rin siyang makabalik sa kanila.
Dumating sa wakas ang karavana ng mga ngalakal sa kabisera habang ang mga ngalakal, na mas maliit na ngayon, ay nagsasabi kay Marnie tungkol sa Knight at Shining Armor na matapang na nagligtas sa kanya. Sinabi ni Marak sa kanya na sinabi rin niya ang parehong mga bagay kahapon tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga. Patuloy na nagsasalita ang mga ngalakal tungkol dito, ngunit lumapit si Dekia at bamulong na para sa isang Knight in Shining Armor, ang halimaw na iyon ay mukhang nakakatakot mula sa kanyang pananaw. Sinabi ni Merrick sa kanya na malamang na hindi mahalaga iyon dahil mamatay na siya nang makita niya ito. May dumating mula sa likuran at sinabihan ang mga ngalakal na malapit ng oras ng pag-iinteroga. Dahil dito, tumalon ito sa kanyang mga bisig mula sa balikat ni Marak at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanila na makarating sa kabisera. Gagantimpalaan niya ng maayos ang bawat isa sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy silang naglakad habang ang karavana ay dahan-daang pumapasok sa kabisera. At doon sinabi ni Carmen sa kanyang grupo ang isang mahalagang bagay na dapat ay sinabi niya sa kanila noon. Sa kasamaang palad, maaaring magiging medyo magulo ang mga bagay kapag pumasok na sila. At hindi ito malaking bagay, ngunit hindi sila dapat magulat sa mangyayari. Bago pa man makatanong si Mar kung ano ang ibig niyang sabihin, nakilala ng isang gwardya si Carmen, at lahat sila ay sumugod sa kanya. Sa lalong madaling panahon dahil kailangan siyang arestuhin. Itinali nila siya at sinabi ni Carmen sa kanyang grupo na aayusin niya ang problemang ito ng mag-isa at babalik sa lalong madaling panahon. Tinitignan lang siya ng grupo dahil sa puntong ito ay wala na silang magagawa. Dumating sa wakas ang prinsipe sa isang lugar malapit sa kabisera at hiniling na magbihis kaagad pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo. Agad na sumunod si Dalton ngunit masaya siya dahil ngayon ang mga tao sa headquarters na hindi pinapansin ang mga mabababang sangay tulad ng kanya ay matitikman din ang misla na bastardo na ito. Hiniling ng prinsipe na gabayan siya papunta sa kabisera at sinabi ni Dalton na dapat siyang magmadali. Dahil gagabayan niya siya sa pinakamabilis na ruta na maa-access. Inis na inis ang prinsipe sa kanyang pagmamadali at napansing mas lumakas ang kanyang kumpiyansa. Bumalik sa kabisera, ipinaliwanag ng mga ngalakal na para kay Carmen, hindi bihira na maaresto ng ganito, dahil siya ay isang malikot. Sa mga lugar na ito, tinanong ni Marak kung ano ang nagawa niya ngayon. Ngunit sinabi ng mga ngalakal na dapat ay marinig nila mula sa kanya mismo kung ano ang nangyari dahil kung pupunta sila ngayon sa mga gwardya at sasabihin na narito sila para dalawin siya, papayagan silang pumasok. Iminungkahi ni Dekia na dapat silang kumain ng masarap na pagkain pagkatapos dalawin siya dahil may alam siyang ilang magagandang lugar dito. Sumang-ayon si Merrick na dapat nga at matapos ang mga pleasantries, ibinigay ng mga ngalakal sa kanila ang ipinangakong gantimpala, 15 gintong barya bawat isa. Na nagkakahalaga ng 60. Binuksan ni Merrick ang bag at halos mabulag sa kumikislap na kulay ng mga barya. Pagdating sa mundong ito, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming barya ng sabay-sabay. Napansin ni Dekia na kumikilos siya parang goblin sa mga baryang iyon at napagpasyahan na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming gintong barya. Talaga, may cute side talaga siya. Tumahimik ang silid habang lahat sila ay nakatitig sa kanya ng may hiya. At para masira ang atmosfera na ito, sinabi ni Marak na cute siya palagi. Inisip ni Dekia na nagbibiro lang ito at sinabi ni Marak sa mga ngalakal na dapat mayroon ding ibang gantimpala para sa pagkuha ng item na mayroon siya. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ibibigay niya iyon sa kanya bukas dahil may isang mahirap na proseso na kailangan niyang pagdaanan muna. Pagkatapos, pumunta sila para dalawin si Carmen, ngunit naghiwalay si Sodje sa kanila sa kalahati ng daan dahil may pupuntahan siya. Ipinakita ni Dekia sa kabisera si Marnie at mukhang masaya sila. Sa kalaunan, nakarating sila sa gusali kung saan nakastation ang mga gwardya at sinabi ni Marak na simple ngunit mukhang hostile ang itsura nito. Sinabi ni Dekia na totoo na ang gusali ay hindi cute tulad niya. Sinabi ni Merrick sa kanya na mukhang hindi niya madaling bitawan ang mga bagay at tinanong kung galit ba siya dahil inaasar niya siya. Sinabi ni Merrick na wala namang dapat ikagalit dahil tulad ng sinabi niya siya, ngunit dapat silang pumunta at makita si Carmen bago malamigan ang pagkain na dala nila para sa kanya. Sa loob ng kanyang selda, pinapakain si Carmen ng isang babaeng tila may malasakit sa kanya.
Doon niya nakita sina Dekia at Merrick na nagsabing mukhang nasa bahay lang siya sa lugar na ito. Ngumiti si Carmen at sinabi na ito ay dahil madalas siyang pumunta rito. Ang babaeng nagpakain sa kanya ay nagsabi na madalas masyado siyang pumunta rito at nagpakilala bilang eighth grata. Nagpakilala rin si Marak at ipinaliwanag na marami na siyang narinig kay Carmen tungkol sa kanya. Tinanong ni Dekia kung ano ang ginawa niya para makulong ngayon at doon sumagot ang isang tao mula sa likuran nila. Narito siya dahil nagnakaw siya mula sa pribadong imbakan ni Sir Anthis Valtuos. Ang lalaki ring iyon ang naglagay sa kanya sa listahan ng mga hinahanap. Kaya, ano ang balak niyang gawin sa susi na ninakaw niya? Tinawag siya ni Carmen na kapatid. At nagsimulang suriin ni Marks ang estranghero. Kung tunay na kapatid siya ni Carmen, siya ang anak ng itim na lobo at ang vice captain ng Queen's Royal Guards, ang maalamat na Frost Knights, ang puting lobo. Mismo, si Sethian Valtuos. Muli niyang tinanong kung bakit niya ninakaw ang susi at kung ano ang ginawa niya dito. Sinabi ni Carmen na nagamit na niya ito. Wala na. Nagulat si Seth dito, ngunit sa halip na magalit, nag-aalala siya para sa kanyang kapatid at tinanong kung may nasugatan ba siya kahit sa kumpirmado ni Carmen na wala. At nag-isip si Seth ayon kung ano ang gagawin sa isang saglit. Tulad ng alam na niya ngayon, napupuot ang kanilang ama sa mga magnanakaw. Ngunit hindi lang siya nagnakaw ng isang bagay mula sa kanyang personal na imbakan, hindi niya maibabalik ito dahil nagamit na niya. Ito, dapat niyang tandaan ang palaging sinasabi ng kanilang ama. Na ang mga nagawa na ginawa sa pamamagitan ng hindi patas na mga aksyon ay kasing halaga ng basurang itinatapon ng mga tao. Anuman ang kanyang katwiran, ang pagnanakaw ay hindi maaaring ituring na makatarungan. Ipinaliwanag ni Carmen na ang kanilang ama ay palaging nagsasabi ng ibang bagay. Ang mga patakaran ay dapat manatiling patayo anuman ang mangyari para ang lahat ng bagay ay manatiling kasing patayo ng mga ito. Natural, sumasang-ayon siya sa kasabihang iyon. Ngunit kung ganito, bakit napabayaan ng patakarang ito ang kanyang ina? Pagkapanganak sa kanya, bakit kailangang umalis ang kanyang ina sa pamilya nang walang anumang salita? Nang may luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Carmen na kahit isang lasinggero mula sa mga eskinita ay mananagot sa kanyang sariling babae. Ang karangalan ba ng kanilang ama ay hindi talaga pareho ng karaniwang lasinggero? Kahit ilang beses siyang makiusap, kahit ilang beses niyang itanong para malaman ang tungkol sa kanyang ina, palagi siyang nananahimik at iniiwasan ang paksa, tulad ng duwag na siya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ninakaw niya ang susi para hanapin ang kanyang minamahal na inagamit ang kanyang ariling dalawang kamay. Tinanong ni Seten kung talaga bang ninakaw niya ang susi para sa layuning ito at isinumpo ito ni Carmen sa kanyang pangalan. Sumuko si Seten dito at sinabi na kakausapin niya ang kanilang ama para sa kanya. Isang bagay na tila lubos na naantig si Carmen. Napansin ni Marak na medyo close sila, ngunit nang tumingin si Sethian sa direksyon nila, agad na tumingin palayo niya at ni Dekia. Humingi ng paumanhin si Seth dahil pinakita sa kanila ito sa unang pagkikita nila. At sigurado siya na ang kanyang nakababatang kapatid ay medyo pasaway. Doon niya nakilala si Dekia at tinanong kung bakit narito siya at hindi sa Betos. Sinabi ni Dekia na naglalakbay lang siya sa mundo ng kaunti, na hindi niya sinasang-ayunan dahil tiyak na nag-aalala ang nakangiting binata para sa kanya. Ipinaliwanag ni Dekia na ang kanyang ama ay hindi kailanman mag-aalala para sa kanya, kaya hindi siya dapat mag-alala. Tinanong ni Grata kung gaano katagal mananatili si Carmen sa seldang ito at ipinaliwanag ni Seten na ayon sa mga utos ng kanilang ama ay mananatili siya rito ng hindi baba. Basta isang buwan ngunit kakausapin niya ito tungkol dito ngayon. Nagtaka si Dekia kung ano ang gagawin sa napakaraming oras at sinabi ni Marak na dapat silang bumalik sa lalong madaling panahon. Tama. Sinabihan siya ni Dekia na pag-isipan ito dahil hindi niya sila minadali sa anumang bagay. Napansin ni Seten na tinawag niya itong Marne at tinanong kung siya ba ang Merrick, ang kilala bilang arch-nemesis ng masasamang espiritu. Kumpirmado ni Marne na siya nga at kaya tinanong ni Seten kung kasapi rin ba si Carmen ng mga tagapagligtas ng Eratico. Kumpirmado ni Marne na oo nga, na nagpapapanatag kay Sation. Sa ganito, maaaring mas madaling kumbansihin ang kanilang ama. Humingi siya ng paumanhin sa huling pagpapakilala at nakipagkamay sa kanya. Kung may pagkakataon siya sa kanyang pananatili sa lungsod na ito, dapat niyang bisitahin ang tiraha.
Ng Valtos kasama si Carmen dahil mainit nilang tatanggapin siya. Dahil doon, humingi siya ng paumanhin at umalis. Sinabi ni Marks na medyo iba siya sa kanya at ipinaliwanag ni Carmen na siya ay tunay na mahusay na tao at ang kanyang modelo, hindi tulad niya. Sinabi ni Deikia na nagalit lang siya sa kanyang minamahal na modelo, ngunit ipinagpaumanhin ito ni Carmen bilang kailangan lang ilabas ang mga bagay sa kanyang dibdib, iyon lang. Tinanong din niya kung para sa kanya ang bag na iyon at ipinaliwanag ni Merrick na dinala nila ito dahil akala nila ay guto. Nagutom na siya, ngunit mukhang walang basehan ang kanilang mga alala. Iniwan nila sila sa kanilang reunion dahil may alam si Deikia na magandang lugar para kumain. Tinanggap ni Marak ang panukalang ito dahil pinakamabuting hayaan ang dalawang magsing-irog na ito. Habang nasa naisip ni Marak na ayon sa trumpeter ng kamatayan, dapat may isang banal na relikya sa paligid dito. Gayunpaman, hindi niya makatiyak, at wala talagang magandang lugar sa paligid dito para kumuha ng impormasyon. Baka ngayon na ang oras para gamitin ang bagay na ibinigay sa kanya ni Tron noong una. Biglang kumatok sa kanyang pinto si Deikia, at agad na sinabihan ni Mother na umalis, na iniisip ni Marak na medyo masakit. Pumasok siya at napansin na ngayon ay hindi siya tatanggihan dahil may dala siyang merienda mula sa pinakasikat na tindahan ng tinapay. Ito ay mga tinapay na puno ng masarap na krema, at sa halip na mga salita, gusto niya ng yakap. Hinampos ni Mother ang mga pastry at nagsabi ng isang salita. Ako. Tinanong ni Deikia kung ano ang ibig niyang sabihin. At isinalin ni Mar. Hindi siya matutokso ng madali. Yun ang sinabi niya. Kinabukasan sa pangunahing base ni Ella sa kabisera, binigyan ng pari ang isa sa mga manggagawa doon ng isa. Nang larawan ni Merrick. Naniniwala na talagang ganito ang itsura niya. Dahil sa how crude ang drawing, tinanong ng empleyado kung ang taong ito ay talagang tao. Sinabi ng pari na tao siya, ngunit dapat ay nasabi niya iyon sa pagtingin lang, tama. Tinanong din niya kung alam niyang handa siyang magbayad para sa mga bayarin sa kahilingan, ngunit sinabihan siya ng pari na huwag mag-alala dahil may nahuli siyang ilang kriminal sa kanyang pagpunta rito, kaya may pera siya. Iniisip ng empleyado na kung ganito, maaaring nagbibigay siya ng higit sa hinihiling na minimum na halaga, na mabuti para sa kanya. Ibinigay niya ang isang supot na May 12 gintong barya at 33 pilak na barya, na tila hindi sapat. Habang bumaba ang mukha ng lalaki, tinanong niya kung ano ang mali. Masyado bang mapagbigay? Ang prinsipe at si Halton ay naglalakad kasama ang isang tiyak na tao at tinanong ng prinsipe kung gaano pa kalayo ang kanilang patutunguhan dahil parang paikot-ikot na lang sila sa puntong ito. Sinabihan siya ng lalaki na magpahinga dahil malapit na silang dumating. Iniisip ni Halton na kung magpapatuloy ang mga bagay ng ganito, magagalit ang prinsipe sa lalong madaling panahon at medyo halata kung kanino niya ibubuhos ang kanyang galit. Napansin ng prinsipe ang kanyang pangingimi at tinanong kung bakit mayroon siyang pangit na mukha, na nagpapapologize agad kay Halton dahil hindi niya ito sinasadyang gambling. Ngumisi ng nanunuya ang escort dito, na ikinagalit ni Halton dahil pareho lang sila ng posisyon. Biglang dumaan ang pari sa kanila, at medyo naakit si Halton sa kanyang kagandahan. Tinanong niya ang prinsipe kung nakita niya ang magandang babaeng dumaan, ngunit wala siyang pakialam daw ang maraming magagandang babae ang halos nagmamakaawa sa kanya na magustuhan sila. Kaya, hindi na kailangan ng isa pa dahil maaari silang maging nakakainis kung minsan. Nagtaka si Halton kung bakit siya sobrang nahumaling sa prinsesa, na ikinagalit nito. Ngunit magagalit siya kung magtatanong pa siya, kaya kailangan niyang tumahimik. Sa kalaunan, nakarating sila at tinanggap ng escort ang prinsipe sa Ella habang sinasabi rin kay Halton na dapat siyang bumalik. Iniisip niya na ito ay hindi magalang dahil alam niyang mababa ang kanyang sangay ngunit empleyado lang siya at inuutusan niya ang isang pinuno ng sangay ng ganito. Inanunsyo ng prinsipe na sumama siya sa kanya anuman ang mangyari na nagpapapanghina ng loob ng escort dahil kahit na may humiling ng katulad ng kanyang katayuan, hindi sila maaaring magkaroon ng mga miyembro mula sa sangay dito. Biglang sinampal siya ng prinsipe sa likod ng kanyang likod at tinanong kung naglakas loob ba siyang huminga sa kanyang harapan. Habang ang escort ay nakakakuha ng bagbog sa buhay niya, ngumiti si Halton dahil natutuwa siya na may ibang pinarurusahan at hindi siya. Lahat ng hinanakit na mayroon siya para sa lalaking ito ay nawala na. Isang masayang araw, sinabihan siya ng prinsipe na gumalaw, at agad na ginawa ito ni Halton,
dahil ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na makita ang mga tulisan mula sa headquarters na nabugbog ng prinsipe. Bumalik sa inn na tinutuluyan ng grupo, patuloy na tinatanggihan ni Mother ang mga treats ni Deikia at sa pagkakataong ito ay medyo masakit dahil sinabi niya na siya ay isang nilalang na hindi maaaring lokohin ng tukso. Dahil doon, umalis si Deikia na may malungkot na ekspresyon at sinabi ni Marks na medyo masyado siyang harsh sa pagkakataong ito. Maraming paraan para tanggihan ang isang tao at karamihan ay hindi naman ganoon kasakit. Wala namang ibang intensyon si Deikia at nais lang niyang ibigay ito dahil gusto niya. Alam niyang mas mabuti kaysa inuman na ang inang kanyang iginagalang ay isang taong kayang umamin sa kanyang pagkakamali at siya ring pinakamarangal na nilalang. Nagsimulang magsisi ang ina sa kanyang mga kilos at sinabihan siya ni Merrick na humingi ng tawad sa susunod na pagkikita nila. Dapat kumain din siya ng tinapay na binili ni Deikia dahil siguradong masarap ito, lalo pat ito ay regalo. Ibinigay niya ang isa at nang kagatin niya ito, nabihag siya ng lasa. Kaya tulad ng isang pusa, kinuha niya ang lahat at kinain ito sa kama. Binalaan siya ni Merrick na huwag kumain ng napakabilis dahil magkakaroon siya ng problema sa tiyan kung gagawin niya iyon. Biglang bumalik si Deikia at nagtanong kung maaari ba siyang makahingi ng isang piraso ng tinapay dahil hindi pa niya ito natitikman. Ngunit doon niya napansin na ang ina ay nagpapakasasa at pareho silang nagtitinginan. Ngumiti si Deikia at nagtanong kung nasisiyahan ba siya. 10 minuto mamaya, nakaupo si Deikia sa kama habang nakayakap sa ina na patuloy na nasisiyahan sa kanyang tinapay, bagamat galit. Pagkaraan, namalengke si Merrick at sumama si Deikia dahil nangako siyang hindi sasabihin inuman ang kanyang lihim. Sumumpa nga, kaya ang pagpupulong sa kaibigan ng demonyong kaibigan niya ay hindi dapat maging problema. Ngunit talagang nakatira siya sa lugar na ito. Sinabi ni Marak na ito ang markadong lokasyon sa mapa, kaya dapat ay ganito. Pumunta sila sa taong nakatayo sa harap ng bahay at tinanong ng lalaki kung ano ang dahilan ng kanilang pagdating sa kanyang hamak na tahanan. Ipinasilip ni Marak sa lalaki ang isang uri ng sagisag na may anyo ng kalasag, at agad itong nagpasok sa kanila. Pagpasok nila, tinanong ni Deikia kung ano ang ipinakita nito at ipinaliwanag ni Marak na nakuha niya ito sa demonyong kanyang nakilala kanina, na nagsabi sa kanyang gamitin ito para dalaw. Ang kaibigan nito. Hindi inasahan ni Deikia na magiging detalyado ang mga demonyo, at hindi rin niya inasahan na may mga bagay na makakalimutan ang mga ito dahil mga nilikha sila ng mas mataas na katalinuhan. Gayunpaman, ang pinakanagulat sa kanya ay ang lugar na ito, dahil hindi niya alam na may ganito pala sa kabisera. Sinabi ni Marks na hindi pa siya nakakapunta sa kabisera hanggang ngayon, kaya naman tinawag siya ni Deikia na Promdi. Tinanong pa niya kung bakit hindi siya lalong nabigla sa mga gusaling ito na talaga namang kahanga-hanga. Sa isip ni Marak, nakakita na siya ng mas mabibigat at magagandang gusali sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi ganon ka-impressive ang ganito. Biglang may lumapit na misteryosong lalaki at tinanong ni Deikia kung aatakihin na ba niya ito ng mahika kapag may kakaiba itong ginawa. Ayaw mamatay ni Merrick na natambakan ng gusali, kaya sinabihan niya itong mag-relax, na lalong ikinagalit ni Deikia. Tinanong ni Marak ang lalaki kung ito ang kanilang gabay, at ito'y tumanggo na lamang, kaya sinundan nila ito. Sa dakong huli, nakarating sila sa isang pintuan, at nang buksan nila ito, may nakita silang babaeng nakaupo sa kama at nagtanong kung ano ang kailangan nila sa kanya. Sinabi ni Merrick na nais niyang humingi ng tulong sa kanila at hiniling nito ang kanilang mga pangalan. Ipinakilala ni Merrick ang kanilang dalawa at nang marinig nito ang kanyang pangalan, hinawakan ng mahigpit ng demonyo ang kanyang damit at tinanong kung siya nga ba ang sikat na Demon Slayer ng Gu. Siya nga ba talaga iyang si Marne? Habang hawak-hawak niya ito, nang inig ang panga ni Deikia at sinabihan itong bitawan agad siya, kung hindi ay papanibagan niya ang buong lugar na ito. Mas natakot pa si Merrick kaysa sa demonyo at sinabihan itong mag-relax dahil mamamatay silang lahat kung gagawin niya iyon. Tinanong ng demonyo kung sino iyon at muli itong ipinakilala ni Merrick. Ngumiti ang demonyo at humingi ng paumanhin dahil harmless na buwan lamang ito. Walang dapat ikagalit. Naupo ito at aminadong sumobra nga siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rhythm Curiosity at ang karaniwang mga tao ay maaaring tawagin siyang demonyo, bukod sa iba pa. Tinanong pa niya si Merrick kung anong uri ng pari siya dahil malinaw na hindi siya isang pari ng preservation.
Sinabi niya na siya ay isang mananampalataya ng ina ng katiwalian, mother of corruption, na ikinagulat ni Curiosity dahil hindi niya inasahan na makikilala ang anak ng katiwalian, son of corruption, sa ganitong paraan. Hiniling nito na lumapit ng kaunti si Marak dahil nais nitong basahin ang kanyang isipan. Tinanong ni Marak kung kailangan ba talaga iyon at sinabi ni Curiosity na hindi. Pero huwag siyang mag-alala dahil hindi nito gaanong mababasa habang nasa katawang ito. Kaya malalaman na lang nito kung paano siya nakakapag-normal hanggang ngayon. Nagtaka si Merrick kung ano ang pinag-uusapan nito. Ngunit sa sandaling mukhang relax na ang mood, biglang sinalpok siya ni Curiosity dahil ibang-iba siya sa ibang mga anak ng katiwalian. Pero sumaklolo ang ina ng hampasin nito ang kamay ni Curiosity. Labis na nagulat dito ni Curiosity at tinanong kung ano itong maliit na bagay na ito. Sinabi ni Merrick na nagpakilala na siya, na ikinomentaryo ni Curiosity na talagang magiging masama ang lahat. Tinanong niya kung bakit, at sinabi nito na tiyak na habol niya ang mga banal na relikya ng kanyang ina, hindi ba? Ilan na ang nakuha niya hanggang ngayon? 4, o kaya 5. Nagtaka si Marak kung paano niya ito alam ng lubusan at hiningi ring ipaliwanag ito ng mas detalyado. Sinabi ni Curiosity na hindi niya kaya. Mas mainam na tanungin niya ang ina tungkol doon. Tumingin ito kay Mother at nagngisi pa, na wala itong alam tungkol dito. Lalong nagulat si Curiosity at tinanong kung nakikipag-usap ba talaga siya ng ganun casual sa isang Diyos. Walang kahihinatnan ito. Ipinaliwanag ni Merrick na normal na nakikipag-usap siya sa inaaraw-araw dahil ang komunikasyon ang susi para mapanatili ang kanilang relasyon. Napasay si Curiosity at mukhang hindi pa naman nababaliw ang anak ng katiwalian. Nakikipag-usap pa siya rito nang walang anumang bayad at wala namang alam ang ina sa mga pinag-uusapan nito. Tinanong pa nito kung kailan nagsimulang nakapag-usap ng ganun casual, baka simula nang ma-upgrade ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Marne na kaya na niya ito simula pa lang. Lalong naging curious si Curiosity ngunit binalaan siya na ang paglalagay ng lahat ng itlog sa iisang basket na may bitek ay hindi talaga maganda. Well, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, tiyak wala na siyang ibang pagpipilian. Pero binabalaan niya ito ngayon na kailangan niyang magpakapagod ng husto para mabayaran ang lahat ng kanyang natanggap. Tinangkang tanungin ni Marne kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sinabi lang nito na ang kanyang sitwasyon ngayon ay parang naglalakad sa alambre. Kung magsasabi pa ito ng higit, mapapansin ng mga nasa itaas. Alam ni Merrick na pinag-uusapan nito ang mga nasa langit. Ngunit malalaman ba talaga ng mga Diyos doon? Hinagod ni Curiosity ang kanyang mga labi at sinabi na dapat alam na niya na kung may gusto siya sa isang demonyo, kailangan niyang magbigay ng kapalit. Inasahan na ito ni Merrick, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito. At agad nitong hiniling na makipagtalik siya rito, na ikinunot-noo niya. Hiniling ni Merrick na ulitin nito dahil baka hindi niya narinig ng maayos, ngunit kumpirmado nito na hiniling nga nitong makipagtalik dahil hindi pa ito nak. Akasama ng isang anak ng katiwalian dahil lahat sila ay mga baliw. Agad itong tinanggihan ni Deikia, na ikinatanong ni Curiosity kung bakit hindi. Nahiya si Deikia at sinabi na lang na hindi, iyon na ang sagot. Sumaklab din ang ina at sinimulan itong bugbugin ngunit dahil sa maliit na katawan nito, walang naramdaman si Curiosity kaya tumigil na lang ito. Umiling si Merrick dahil alam niyang tama si Curiosity. Hiniling nito na kumalma sila dahil isang harmless na biro lang ito. Ang gusto lang nito ay ang badge na ginamit niya para makapasok sa lugar na ito. Baka hindi niya nakuha ang impormasyong iyon nang unang makuha niya ito. Galit na hinugot ito ni Marak at sinabing hindi nga niya nakuha. Sinabi ni Curiosity na ayos lang. Ang maliliit na biro tulad nito ay nagdaragdag ng konting saya sa buhay, iyon ang kahulugan ng buhay, di ba? Sumang-ayon si Marne at pinalabas ni Curiosity ang ina, at sinabing kung naghahanap siya ng mga banal na relikya, hihingi siya ng tulong para makahanap ng is. Tama ba? Sinabi ni Marne na tama siya at ipinaliwanag ni Curiosity na ang relikyang gusto niya ay nasa kanyang pagmamay-ari. Ikinagalak ito ni Deikia at Merrick, at ipinakita ni Curiosity ang kanyang underground arena na kailangan nilang salihan para makuha ang relikya. Meron nga siyang relikya, pero unfortunately, inilagay niya ito bilang premyo sa pagwagi sa underground fights. Humiyaw ang mga manunood habang naglalaban ang mga gladiator, at naupo si Curiosity bilang pagtupad sa kanyang pangako,
kaya hiniling niya sa kanila ng good luck sa mga darating na laban. Bumalik sa arena, hinimok ng lahat ang isang manlalaro na nagngangalang Bigfoot, isang malaking at brutal na lalaki. Sinabi ng announcer sa lahat na ang kalaban nito ay isang rookie na pumasok sa arena sa pamamagitan ng kahangahangang pagtalon, na ikinatuwa ng madla dahil hindi pa nila nakita ang G. Umalo ng ganito. May isang hooded figure na dumating sa betting table at tinaya ang lahat sa rookie. Ang hooded figure na ito ay si Dekia at ang rookie ay si Marak. Ilang araw na ang nakalipas, tinanong ni Marak si Curiosity kung hindi na lang niya kukunin ang divinity mula sa relikya at ibibigay kanya kapag tapos na sila. Hindi pumayag si Curiosity dahil agad itong mapapansin ng ibang mga evil spirit worshipper. Ang kailangan niyang gawin ay sumali sa arena dahil ito ay may koneksyon sa kanya at sa kanyang pinakamamahal na ina. Tinanong din ito kung alam niya ang liberatio, na kumpirmado naman niya. Sinabi ni Curiosity na tiyak na mas marami pa siyang makikilala sa kanila habang naghahanap ng mga banal na relikya. Kaya dapat bawasan muna niya ang kanilang bilang. Dagdag pa, nasa kabisera na siya ng kaharian. Kung hindi niya napapansin, naiintindihan ba niya ang ibig sabihin noon? Sinabi ni Marks na hindi na nila magagamit ng madali ang kanilang mga authority dahil mapapansin ng mga residenteng pari na nakakalat dito. At para sa kanya, maaaring matalo siya depende sa ilang mga bagay, ngunit hindi siya mamamatay sa isang atake na walang divinity. Sinabi niya na kahit ganito, hindi niya balak na patayin ng walang taros ang mga ito dahil lang sa mga evil spirit worshipper sila. Iba naman ang narinig ni Curiosity dahil tiyak na marami na siyang napapatay sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Marne na may dahilan siya. Nakita ni Curiosity kung gaano siya cart at binigyan siya ng dahilan sa pagpapakita kung ano ang ginawa ng mga evil spirit worshipper. Ipinakita nito ang hindi mabilang na buhay na kinuha nila, ang walang katapusang pagdurusa na kanilang naipon. Ang ginawa lang nila ay pumatay at pumatay. Tinanong ni Merrick kung ano yun at ipinaliwanag ni Curiosity na iyon ang mga alaala ng mga evil spirit worshipper. Sapat na bang dahilan ito para patayin sila? Tinanong ni Marak kung ito ba ang totoo at kumpirmado ni Curiosity na sadly, ito nga. Balik sa kasalukuyan. Hinihimok ng lahat si Bigfoot dahil wala yata silang tiwala kay March. Naisip niya na magandang pagkakataon ito para magsuot ng maskara. Partikular, ang maskarang ito na kayang magbago ng anyo. Nakuha niya ito sa mga ngalakal kanina. Sinabihan siya ni Bigfoot na maghanda gamit ang kanyang armor at armas, ngunit ginantihan lang siya ni Merrick, na ikinagalit ni Bigfoot Ahil hindi pa siya nakaranas ng ganoong kawalang galang mula sa kalaban. Tinangka niyang ilabas ang isang malakas na atake kay Marak at nang tumama ito, gumawa ito ng shockwave na nakikita mula sa upuan ng mga manunood. Gayunpaman, iniiwasan ni Marak ang kanyang atake, at kinutya niya si Bigfoot gamit ang isang hand sign. Lalo itong nagalit, kaya sinubukan niyang paluan ito ng buong lakas, ngunit madaling iniiwasan ito ni Merrick. Ginawa niya ito hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na sampilan ito ng malakas. Ang pinaka-disrespectful na atake, ikinasagawa ni Bigfoot ng mas malakas na atake na pumulibot sa buong arena. Madaling iniiwasan lang ni Marak at sinabi ng announcer na sa lahat ng kanilang laban, hindi pa sila nakakita ng isang tao na ganito kagaan ang paa. Mukhang may layunin ang rookie na pumasok ng walang armor. Sinabihan ng publiko si Bigfoot na paluan na ito, na muling nagpasimula sa kanyang pagsugod dahil alam niyang hindi na niya maaaring bigwan ang madla. Walang kibo na nakaupo si Merrick habang sinisipa at pinapalo siya ni Bigfoot. Ngunit sa sandaling tumama ito, hinawakan niya ang ulo nito at tumalon ng mataas sa hangin. Lahat, kabilang ang announcer, ay nabigla dito, at humingi ng tulong si Bigfoot dahil alam niyang matinding sakit ang daranasin niya dahil dito. Inilagay siya ni Marak sa isang wrestling position at bumagsak ng malakas, na ikinatuwa ng lahat nang makita si Marak na nakatayo bilang nagwagi. Akala ng lahat tapos na, ngunit doon nagsimulang umakyat si Mark sa kalapit na pader gamit ang kanyang mga kamay at tumalon mula dito Ismo papunta kay Bigfoot. Bumagsak siya mismo sa dibdib nito at tapusin ang laban para real. Sa pagkakataong ito, sinabi ng announcer sa lahat na ang rookie ang nagwagi at inilapit ang megaphone sa bibig nito dahil nais nilang makarinig ng ilang salita mula sa nagwagi. Kinuha ito ni Marak at inanunsyo sa lahat na papatayin niya silang lahat.
Ikinagalak ito ng madla at si Dekia na kasama si Mother ay sumigaw din. Pagkatapos ng laban, hinailan ni Dekia si Marak sa paligid ng lungsod dahil nais niyang kumain ng isang limited time na tinapay na tila pinakamalambot sa buong lungsod. Binalaan niya itong magmadali dahil limitado lang ang gawa nito. May iilang tao nang bumibili. Bigla, may napansin si Merrick na isang pamilyar na tao, ngunit bago pa niya ito masilayan ng husto, hinaila siya ni Dekia at dinala, na iniwan siyang nag-iisip kung talaga bang iyon ang tao. O isang kahawig lang. Nang makabalik sila sa tavern na tinutuluyan nila, umakyat si Mother sa bed separator at ginaya si Merrick at kung paano niya hinarap si Bigfoot. Ginaya pa niya ang mga galaw na ginawa niya pagkatapos, na ikinahiya ni Marak. Ngunit nahanga naman ito ni Dekia. Dumating si Curiosity sa kanilang silid at nabanggit na kahit dito ay nagsasanay pa ng mga teknik. Humingi ng paumanhin si Marne kung nakakaabala ito, ngunit sinabi nitong hindi. Nakakaganda ito ng kapaligiran. Dagdag pa, kung uulitin niya, ang huling laban ay napakaganda at talagang memorable para sa mga nanood. Para sa isang pari, tinalo niya ng husto si Bigfoot. Sinabi ni Marks na hindi tulad ng iniisip, ngunit sinabi ni Curiosity na ang ibig niyang sabihin ay memorable. Nga ito, at narinig niya mula kay Bigfoot na nagsimula itong magrig ng laban sa gitna nito, tama. Sinabi nito na kung ayaw nitong mamatay, dapat magpanggap itong nasasaktan kahit gaano kalakas ang paluan nito. Ipinaliwanag ni Marne na hindi iyon pagrig, kundi pareho silang nagkaintindihan at nagkasundo. Nagpakita sila ng magandang palabas na na-perform ng maayos. Wala namang pakialam si Curiosity kung ano iyon basta na-perform ng maayos. Gayunpaman, dahil dito, naisip nitong magdagdag ng mas maraming laban na may acting kapag nagkakataon. Gayunpaman, kailangan nila ng bagong aktor dahil umalis si Bigfoot dahil nais nitong maging isang aktor o isang bagay na katulad nito. Kaya, mag-aalok ito at anyayahan siyang magtrabaho para sa kanya dahil sigurado itong magiging star ng arena sa madaling panahon. Nagpasalamat si Marne sa magandang alok, ngunit kailangan niyang tumanggi dahil may isang tungkulin siyang alisin ang seal na inilagay sa ina. Tiningnan lang sila ni Curiosity at sinabing nakakalungkot marinig, ngunit wala na magagawa kung iyon ang gusto niya. Gayunpaman, ang palabas na kanyang ginawa ay magpapahintulot sa kanya na gamitin ito kailanman niya gusto. Pinayagan niya ito ni Marak dahil ginagaya lang niya ang isang bagay na napanood niya noong nakaraan. Anyway, sinabi ni Curiosity na parang hindi patas na gamitin ito ng libre, kaya gagantimpalaan niya ito kapag dumating ang panahon, na tinanggap naman ni Merrick. Pagkatapos, tinanong ni Curiosity kung may anumang maitutulong siya tungkol sa susunod na laban, ngunit sinabi ni Merrick na wala, dahil ang kanyang susunod na kalaban ay isang evil spirit worshipper. Anyway, humiyaw ang mga manunood habang sinasabi ng announcer sa lahat ang tungkol sa laban. Ito ay ang headbreaker laban sa bagong rising star, ang newbie na nagpasigaw sa lahat sa kagalakan, ang Human Slaughterer. Tinawag ng lahat ang kanyang pangalan, ngunit may mga napansin na may daladala na siyang sandata ni Bigfoot. Baka pinatay niya si Bigfoot at ninakaw ang kanyang sandata. Iyon ang pinili paniwalaan ng lahat. At nang umakyat si Merrick sa arena, sinabi niya sa headbreaker na ang totoo niyang pangalan ay dapat na Get Him, tama ba? Tinanong nito kung paano niya nalaman, ngunit hindi sumagot si Marak dahil natuwa siya na kumpirmado na nito. Naghanda ang announcer para sa isang mahusay na laban at sinabihan silang magsimula, ngunit sa sandaling nagsimula ito, pinugot ni Marak ang ulo nito mula sa leeg. Natigilan ang lahat, kabilang si Dekia, na alam na magiging ganito. Umalis na lang si Merrick dahil nasisiyahan siya sa pag-arte. Ngunit pagdating sa mga basurang ito, hindi niya mapigilan ang sarili. Sa ibang lugar, nagagalit ang prinsipe dahil sinabi ni Connor, ang higher-up ng headquarters ng Ella, na hindi na maaaring muling makidnap si Dekia. May tatlong dahilan. Una, pumunta si Dekia dito sa ilalim ng isang pseudonym at nakuha nilang makidnap siya ng palihim, ngunit opisyal siyang bumisita sa kabisera ngayon, kaya mahirap lapitan siya. Pangalawa, may mga kasama siya ngayon na hindi madaling harapin. Ang bastard son ni Anthis Valtuos, isang miyembro ng Red Bear Mercenary Corps, at pinakamahalaga, ang evil slaughterer na si Merrick. Nakita ito ng prinsipe na magandang bagay, dahil kung papakitaan lang ng pera ang pari at mercenary, is na lang ang mga ito at madali nang makidnap siya.
Puna ni Connor na hindi mabibribe ang pari dahil kilala siyang pumatay ng maraming masasamang individual o bagay at mahirap isipin na ipagkanulo niya ang kanyang kasama. May bulong-bulungan din na sila ni Dekia ay may lihim na relasyon. Hinamplas ng prinsipe ang kanyang kamao sa mesa at ipinaliwanag ni Cor na ayon sa kanilang impormante, pumupunta si Dekia sa kwarto ni Marak sa kalaliman ng gabi tuwing gabi ng ilang panahon. Gayunpaman, tanging ang kanilang organisasyon ang nakakaalam nito kaya ayos lang. Iniutos ng prinsipe na huwag hayaang lumabas ang impormasyon anuman ang mangyari, na sumang-ayon naman si Connor. Sa wakas, napunta sila sa panghuling dahilan, ang White Wolf at ang kapatid na lalaki ng bastard son, si Seti Valtus. Nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkikita sa prinsesa. Kaya, kung mawala ito, tiyak nakikilos siya. At sino ang nakakaalam, baka maimpluwensyahan din ang kanyang ama. Habang naglement ang prinsipe sa lahat, natawa si Connor dahil natutuwa siya na napapababa ang bastard. Di na ito. Biglang natawa si Halton, na hindi alam ni Connor kung bakit, ngunit nalaman niya agad ng hampasin ng prinsipe ang kanyang ulo sa mesa at sinabihan siyang makinig. Maaari niyang sabihin sa Reyna ang lahat ng maruruming gawa na kanilang ginawa, at magiging ligtas siya dahil ang kanyang ama ang nag-iisang Dragon King magician sa mundo, kaya kailangan lang niyang magpakababa. Iniutos niya itong dalhin si Dekia sa Dragon Kingdom nang hindi sinasaktan, anuman ang gastos o paraan. Sa isang pagpupulong ng mga liberado, napansin ng isa sa kanila na ang baguhan, ang human slaughterer, ay talagang habol sila. Dahil umabot na sa ganito, hindi sila mamamatay ng walang silbi at sa halip ay nakawi ng banal na relikya mula sa Arena Godmother. Pinahihintulutan silang gamitin ang kanilang autoridad, ngunit kailangan nilang kumilos ng mabilis bago gumawa ng anumang hakbang ang pari at mga kabalyero ng Reyna. Sa parehong oras, sa isang lugar na malayo, nagpapaliwanag ang isang lalaki ng operasyon sa ilang iba pang lalaki na pawang nakamaskara at handang hulihin ang kanilang target anuman ang mangyari. Hindi sila dapat magkamali. Kapag handa na ang susunod na laban, sabik na sabik ang lahat na makita kung sino ang mananalo. Ngunit sa sandaling magsisimula na, biglang may pagsabog at mabilis na kumilos ang mga mangkidnap. Nakikita ito ng mga masasamang espiritong sumasamba at sila rin ay kumilos bago maging masyadong magulo ang mga bagay upang harapin. Ang lalaking dapat kalabanan ni Merrick ay walang ideya sa anumang nangyayari. Ngunit biglang, ang mga kabalyero ng Reyna sa pamumuno ni Carmen ay nag-anunsyo na ito ay isang crackdown sa illegal na pakikipaglaban. Sumulong ang mga kabalyero at hinuli ang lahat ng sangkot, ngunit doon napansin ni Carmen ang mga mangkidnap at sinabihan silang ibaba ang kanilang mga armas at lum. Uhod. Hinahabol din nila ang mga masasamang espiritong sumasamba. Nag-utos ng paulit-ulit si Carmen na ang ilan ay sumunod sa kanya at ang ilan ay manatili sa pintuan, ngunit sinabi sa kanya ni Merrick na huwag gawin iyon dahil dapat ay tutukan niya ang mga lalaking iyon. Hinahabol nila si Prinsesa Dekia. Kinukumpirma din ito ng mga manunood dahil narinig nila itong sinabi, na nagpapakalat sa mga mangkidnap, ngunit bago pa man sabihin ni Carmen sa lahat na habulin sila at tawagin si Sash Aida na agad nananakit sa isa sa kanila. Nang walang masyadong pagpipilian, umatras ang mga mangkidnap habang hinahabol sila ng mga kabalyero. Pumasok si Marak sa kwarto ni Dekia at ipinaliwanag na ang mga masasamang espiritong sumasamba ay pupunta kay Curiosity habang ang mga mangkidnap sa kanya ay nakikipagbanggaan sa hukbo ng hari. Habang nagpapalit, napansin din niya na dapat umalis na sila ngayon at ibinigay sa kanya ang kanyang maskara para mas mahirapan silang makilala siya. Sa gayon, lumabas sila ng kwarto para umalis, ngunit doon may lumitaw na ilang mangkidnap na pumatay sa isa sa mga personnel. Sinabi ni Marak kay Ducky na aatake na sila mula ngayon dahil ang mapaligiran ay hindi makakatulong sa kanilang sitwasyon. Mabilis siyang sumugod at nanakit ng isa sa mga mangkidnap, na pinapayagan ang isa pa na sumugod kay Dekia, ngunit siya ay isang mage, kaya sinunog lang niya ang kanyang matae. Pinatay siya. Binati siya ni Merrick sa magandang trabaho at pareho silang pumunta sa emergency exit habang tinanong ni Dekia kung magiging okay si Curiosity. Kinumpirma ni Merrick na oo, dahil ang isang demonyong tulad niya na nanatili sa iisang katawan sa mahabang panahon ay napakahirap patayin. At talaga naman, nahihirapan ang mga masasamang espiritong sumasamba sa kanya.
Ngunit hindi sila sumusuko dahil ang ilan ay nais pumunta sa relikya at nakawin ito. Dahil ito ay isang demonyo, dapat itong magbayad ng presyo para sa kapangyarihang ito. Sinabihan sila ni Curiosity na huwag masyadong masaya, at ipinakita sa kanila ang isang bunten ng mga katawan, ang mga magagamit niya bilang bayad para sa kanyang kapangyarihan. Sa gayon, tinawag niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, at ang mga masasamang espiritong sumasamba ay magdaranas ng mat. Indang hirap sa lalong madaling panahon. Habang hinaharap ni Carmen ang mang-kidnap na umatake sa kanya, pinagsisihan niya ang pagpunta rito ng ganito dahil nais niyang makakuha ng higit pang karanasan. Ngunit dahil ang kanyang mga sundalo ay mas hindi gaanong experienced, matindi ang pagkalugi nila. Gayunpaman, malamang nawala na ngayon sina Marak at Deikia. Kaya ang kailangan niyang gawin ay protektahan ang mga sundalo dahil siya ang kanilang commander. Sinabi niya sa mga sundalong kanyang kailangan lang iligtas na magtipon ng lakas ng loob at sumali sa kanilang mga kapatid sa laban. Pagkatapos ay inanunsyo niya na susuko na sila sa pagtatapos ng kaaway at na mula ngayon ay tutok na sila sa pagdepensa. Sinabi niya sa isa sa mga sundalo na siya na ang magiging commander mula ngayon at dapat ay unahin niya ang kanilang buhay. Tinanong niya si Sahida kung kaya pa niyang lumaban na kinumpirma naman na kaya niya. Ngayon ang kanilang misyon ay nakatakda na patayin ang mga bastardo na iyon. Sa kasamaang palad, nakita sina Marak at Deikia at ngayon ay tumatakas na sila, ngunit isa sa mga lalaki ang hamarang sa harapan nila at H. Iniling na huminto sila. Natural, hindi iyon gumana dahil pinunit siya ni Merrick at kinuha ang kanyang patalim. May ilan pang mang-kidnap ang dumating mula sa kaliwa, kaya ginamit ni Merrick ang patalim para basagin ang talam ng isa at sinabihan si Deikia na sumugod. Ginawa niya iyon at pinatay ang isa sa kanila, na pinapayagan ng isa pa na atakehin siya muli. Isa siyang mage, kaya pinasabog lang niya ito tulad ng gagawin ng anumang mabuting mage. Inasikaso ni Marak ang natitira, at sa kabutihang palad, ito ang tila mga huli, kahit papaano sa ngayon. Ibinigay ni Deikia ang maskara pabalik sa kanya, dahil medyo mahirap lumaban na nakasuot ito sa kanyang mukha. Kinuha ito ni Marak, at babalaan sila ni Ina na marami pang darating, at sa totoo lang, ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nawasak dahil marami pang lalaki ang dumating mula sa lahat ng ereksyon. Tinanong ni Deikia kung ano ang dapat nilang gawin at sinabihan siya ni Marak na sirain ang kisame dahil paprotektahan niya siya. Ginawa niya iyon na pinapayagan silang pareho na tumakas. Pagkatapos ng maikling panahon, gayunpaman, muling hininto sila ng mga mang-kidnap na nagbabala kay Mara. Kay na umalis dahil wala silang away sa kanya at talagang babayaran nila siya ng higit pa kaysa sa binayaran niya. Napansin ni Marak na ipinangako ni Deikia ang kanyang timbang sa ginto. Kaya, maaari ba silang mag-alok ng higit pa? Napansin ng mang-kidnap na natural na kaya nila. Bibigyan sila ng doble ng kanilang kliyente. Humanga si Merrick sa kanilang katapangan. Gayunpaman, hindi nila maibibigay sa kanya ang ginto na kasing bango ng isang ito. Namula ng husto si Deikia at inisip ng mang-kidnap na nagbibiro siya, ngunit nakatakda siya. Maaari ba talaga niyang manalo laban sa napakaraming tao? Ipinaliwanag ni Marak na ang isang pusa ay hindi nagmamahal kung mayroong higit sa 10 daga, kaya bakit dapat siya? Ang mang-kidnap ay lubhang galit at sinabihan ang iba na sumugod. Ginawa nila iyon, ngunit hinayla ni Merrick ang kanyang mga kadena at ngiyaw, kaya't nagsimula ang kanyang pagpatay at hindi siya huminto hanggang sa ang bawat isang mang-kidnap ay patay maliban sa isa, ang kanilang commander. Ngumiti lang si Merrick sa kanyang mukha at pinutol ang kanyang leeg. Hinarap din ni Curiosity ang mga masasamang espiritong sumasamba dahil isa na lang ang natitira. Tinanong niya kung gaano katagal siya nabuhay at sinabi niya na buhay siya bago palikhain ang unang anak ng katiwalian. Ngayon ay turn niya na sumagot. Siya ay isang pari ng Mending Needle, tama. Ang loob ng kanyang ulo ay Maduraj. Dapat ito ay kanyang gawain. Sa kanyang kapangyarihan, hiniling niya na sagutin niya, ngunit sa halip na iyon, tinawag lang ng pari ang kanyang Diyos. Napansin din niya na mula sa ilang paghuhukay, nalaman niya kung bakit nila kinukuha ang mga relikya. Planong ibaba nila ang isang bahagi ng Diyos sa lupa at sirain ang balanse na pinananatiling napakatagal. Dumating ang Mending Needle sa kanyang silid at sinabihan siya na tumigil dahil siya ay walang iba kundi isang hamak na demonyo.
Ilang mang-kidnap na lang ang natitira, ngunit nag-aatubili silang sumugod nang makita nila ang malapot na berdeng aura at mabibigat na kadena ni Merrick. Gayunpaman, inutusan sila ng kanilang pinuno na atakehin, kahit na nakatatakot siya. Isa lang siyang lalaki laban sa kanila. Sinabihan ni Marak si Dekia na gawin ang kanyang bagay, na siya ay nag-aatubili na gawin, ngunit ginawa pa rin ito habang binabanggit na siya ang humiling na mangyari ito. Naglunsad siya ng isang makapangyarihang spell ng apoy ng direkta sa itaas ni Merrick, na lumamon sa buong koridor at nagpapasigaw sa mga mang-kidnap sa takot at sakit. Sa pagkakataong ito, nagsimulang pumutol ni Merrick ang mga ito ng sunod-sunod habang nananalangin pa rin sila ng tulong. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng berde at kahit na siya ay nasusunog din, lubos niyang tinatamasa ang aksyon na ito. Kalaunan, pareho silang lumabas at winasak ang pasukan upang matiyak na walang susunod sa kanila. Napansin ni Dekia na hindi na niya gustong bumisita sa lugar na ito kailanman. Ngunit higit na mahalaga, ayos lang ba siya? Sigurado siya na nasunog din siya. Sinabihan siya ni Marak na magpahinga dahil halos gumaling na siya at ang buhok na nasusunog ay unti-unting tumutubo. Ayos lang ba siya? Si Dekia na may medyo pagod ng ngiti ay nagsabing oo. Bigla, nakarinig sila ng isang hiyaw ng sakit habang ang isa sa mga mang-kidnap na nakatakas ay nahulog na patay sa lupa dahil ang isang tao na may pamilyar na figure ay pinatay siya. Parehong naramdaman ni Marak at Dekia ang pressure ng taong gumawa nito. Ang sacerdotisa na hinahabol si Marak, agad niyang hinugot ang kanyang espada at sumugod habang sinasabihan si Dekia na huwag gumawa ng anuman ang mangyari. Itinago ng sacerdotisa ang kanyang talem at itinaas ito sa hangin. Mabilis at matindi ang pagsugod ni Merrick. Ngunit sa isang pagswing ng kanyang nakabalot na talem, ibinaba siya ng sacerdotisa sa lupa, na nagdudulot sa kanya na magdugo. Tinanong niya siya kung talagang akala niya na maaari niyang manalo laban sa kanya, kahit na napakadali niya sa kanya. Nakasulat sa kapalaran na nagkita sila sa araw na ito, dahil siya ang kanyang nag-iisa at tanging alagad. Matapos pumanaw si Shantok, sinimulan ni Merrick ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang mga banal na relikya na naglalaman ng divinity ni Ina. Kalaunan, nagawa niyang makahanap ng isa. Ngunit ang tanging problema ay ang banal na relikya ay inilagay sa loob ng sagradong Flame Sex Relic Storage. Habang naglalabas siya sa kabilang ibayo ng ilog, nakipag-usap siya kay Ina tungkol sa panahon at hangin, ngunit wala siya sa mood na makipag-usap. Alam niya na naiinip siya, ngunit sinabihan niya itong maging matyaga habang sinusubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng maraming banal na relikya. Ang tanging kasanayan ni Marak noong panahong iyon ay ang linya na hindi maaatawid ng buhay. At ang tagapag-ingat ng relikya sa bayang ito ay isang sacerdotisa sa mas mataas na realm kaysa sa kanya. Mas mataas. Habang malalim sa pag-iisip, hindi niya napansin ang babaeng buhok na asul na nasa tabi niya. Ngunit nang magawa niya, inisip niya siya bilang napakaganda. Ngunit kakaiba dahil wala pa siyang nakikitang sinumang dumating sa oras na ito, sa kanya sinabi na kung may libre siyang oras pagkay. At tapos, nais niya ang kanyang tulong sa isang bagay at nangakong gantimpalaan siya ng maganda. Agad na tumalon si Marak sa alok, dahil halos tapos na rin siya sa kanyang mga bagay-bagay, na nag-iwan sa babaeng buhok na asul na lubos na nalitaw sa kanyang biglaang sigasig na tumulong. Makalipas ang kalahating oras, lubusan na hugasan at pinatuyo ni Merrick ang mga kumot na nais hugasan ng babaeng buhok na asul. Binati niya siya para sa napakabilis na trabaho at sinabihan siyang dalhin ang basket dito. Iyon ay nang mapagtanto ni Merrick na ang taong humingi sa kanya ng tulong sa paglalaba ay ang tagapag-ingat ng relikya na pumipigil sa kanya na iwanan ang lugar na ito. Para sa kanyang gantimpala, ibinigay niya sa kanya ang isang pilak na barya at tinanong kung makakatulong din siya sa susunod. Mabilis na sumang-ayon si Marak, at sa gayon ay bumuo sila ng isang kakaibang relasyon na nakatali sa paglalaba. Nagdadala siya ng labada minsan every few days, at masipag niyang ginawa ang kanyang labada sa bawat oras na ginawa niya ito para sa isang pilak na barya. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang linggo, tumigil ang sacerdotisa sa paghingi sa kanya na gawin ang kanyang labada. Ipinaliwanag niya na wala na siyang pera habang nakatayo sa baybayin ng ilog. Nagamit niya ang lahat ng pera na naiwan ng kanyang predecessor, kaya mula ngayon ay kailangan niyang gawin
ang kanyang labada. Nag-isip si Marne ng isang segundo at sinabi na hindi niya kailangan ang pera dahil tutulong siya kahit wala ito. Nagulat ang sacerdotisa at tinanong kung bakit niya gagawin ang gayong bagay. Ipinaliwanag ni Marne na wala rin naman siyang magagawa kung tapos na siya sa kanya at umuwi kaagad. Ngunit naisip niya na kahit siya ay isang dayuhan sa bayang ito, hindi niya siya pinagkaiba tulad ng iba. Bukod pa rito, nakakuha siya ng toneladang pilak na barya mula sa kanya. Kaya ang paggawa nito ay hindi nangangahulugang anuman sa kanya. Naisip ng sacerdotisa ang kanyang alok at nais tanggapin, ngunit hindi libre. Kaya tinanong niya kung nais niyang matuto ng espadahan mula sa kanya. Ito ay nagpakilala kay Marnak at tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Akala niya ito ay pagtanggi, ngunit hinawakan niya ang kanyang mga kamay at tinanggap dahil ito ay isang kamangha-manghang alok na inilagay niya. Sa panahong iyon, si Merrick ay may magandang pangangatawan lamang. Talagang hamina siya sa pakikipaglaban sa mahabang panahon. Bago pa siya makapagbulong ng higit pang mga salita ng pasasalamat, sinampal siya ng sacerdotisa sa mukha ng isang kahoy na espada at sa gayon ay nagsimula ang kanilang Aral master na relasyon. Sa mundong ito, may mga eksperto, na sa laro ay niranggo para sa mataas na ranggo at malapit na hanay ng mga manlalaban. Sa mundong ito, bagaman, ito ay kilala bilang isang antas. Ang isang eksperto ay isang taong ganap na pinagkadalubhasaan ang kanilang uri ng martial arts at bilang isang resulta ay lumampas sa kanilang mga limitasyon bilang mga tao. Mayroon lamang iilang mga eksperto sa buong bansa, ngunit ang kanyang master na si Paye ay isa sa kanila. Ang kanyang tanging paraan ng pagtuturo ay sparring, isang bagay na napakasimple ngunit medyo primitive. Matapos sa pagsasanay para sa araw, sinabihan siya ng sacerdotisa na bumalik sa parehong oras bukas at linisin ang kanyang bahay sa halip kung wala siyang anumang labada para sa kay. Anya, sumang-ayon si Merrick, ngunit tinanong kung ang gusaling ito ay ang storage relic at kung maaari niyang tingnan sa loob. Nagduda siya sa kanya kaagad, ngunit ipinaliwanag niya na curious lang siya kung paano hitsura ang relikya, iyon lang. Matapos ang ilang pagpapasya, sumang-ayon siya na hayaan siyang makita ito dahil hindi ito dapat magdulot ng problema, ngunit ito ay isang beses na bagay. Maraming salamat si Marne, at nang maglakad siya sa loob, naisip niya na hindi niya alam kung ano ang hitsura ng banal na relikya na may divinity. Why ni ina? Bigla, sumakit ang kanyang dibdib. Habang lumalapit siya sa isang ordenadong tasa na may toneladang berdeng enerhiya sa paligid nito, ito ang banal na relikya. Pagkatapos, nagpatuloy ang pagsasanay kay Marak na sinusubukan ang kanyang makakaya upang maabot ang sacerdotisa, ngunit siya ay palaging isang hakbang ahead, at ang pagsasanay ay palaging nagtatapos sa kanya na hindi mailagay kahit isang daliri sa kanya. Isang araw, may kailangan siyang gawin, kaya lumabas siya. Ito ay 3 taon matapos silang unang magkita. Si Marne ay nanirahan kasama ang sacerdotisa at inaalagaan ang kanyang mga gawaing bahay habang nagsasanay din. Talagang nagustuhan niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o tirahan araw-araw. Ngunit sa lahat ng oras na ito, natutunan lang niya kung paano mabuhay kaysa sa pag-aaral ng tunay na espadahan. Medyo pagod na si Marak sa monotone cycle na ito, kaya nagpasya siyang tumakas dahil hindi rin siya makakakuha ng maraming matutunan mula sa sacerdotisa. At kailangan din niyang gawin ang pangunahing quest habang ipinaghihiganti si Shantok. Sa gayon, binuksan niya ang relic storage room at kinuha ang tasa na may divinity dito. Matagumpay siyang tumakas kasama nito at iyon ay kung paano niya nakuha ang autoridad. Corruption Giant. Nagsimula ring makipag-usap sa kanya si Ina noon dahil mayroon siyang sapat na divinity para gawin ito. Tinanong ni Merrick kung paano niya nalaman na buhay siya sa buong panahon na ito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam. Gumaling siya ng maraming beses bago kahit na pinalo siya nito araw-araw sa loob ng 3 taon, kaya naisip niya na tatubo lang siya ng bagong ulo kung pugutan siya ng ulo tulad ng dati. Hindi niya naiintindihan ang mga pagtalon niya sa loika, ngunit hinayaan ito. Ipinakita rin sa kanya ng sacerdotisa ang mga poster na ginawa niya para hanapin siya na kamukhang kamukha niya. Sigurado siya. Labis na nagulat si Marne na nagawa niyang hanapin siya sa mga kakilakilabot na bagay na ito. Nagiging seryoso siya ng isang segundo at ipinaliwanag na wala siyang pakialam kung ano siya, ngunit pinapahalagahan niya ang kanyang ego,
kaya magsasanay ulit sila hanggang sa maging isang eksperto siya tulad niya. Alam ni Merrick na may sasabihin siyang tulad nito at tinanong kung gaano katagal aabutin para maging isa. Nag-iisip ang Sacerdotisa ng sandali.